Mga kapatid, mga minamahal, we thank the Lord. Sa bawat araw na binubukas mo ang iyong mga mata, buhay ka pa. Hindi lang meron kang regalo ng buhay, kundi pinagkakatiwalaan ka ng buhay. Today we shall start this series we called Stewardship of Life. The very fact that you are alive, ladies and gentlemen, ay nangangahulugan ng katotohanan. Tulad ng sinabi ni Job, naked I came from my mother's womb, naked I shall depart. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job understood that his life and the lives of his children are actually stewardship. This is stewardship. Ito ay isang pagkakatiwala. Ito ay isang pahiram. Ano po? Kaya nang mamatay ang mga anak ni Job, nasabi niya po ito, blessed be the name of the Lord. At sabi ng verse 22, sa lahat ng ito, hindi siya nagkasala. Why? Because Job understood that whatever life he has given, it is just a stewardship. Siya'y katiwala lamang. Kapatid kaibigan, sa buhay na taglay mo, sa buhay na taglay ng iyong asawa at ng iyong mga anak, ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Sa araw ng ating kapanganakan at sa araw nating paglisan, this is the period where God chooses to entrust to us the gift of life. Diba, sa maraming pagkakataon, pag tayo nawala ng mahal sa buhay, nahihirapan tayo mag-move on. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Thessalonians, huwag kayong magdalamhati tulad ng mga walang pag-asa. Hindi kasalanan na magdalamhati. Pero yung pagdadalamhati, hindi pagdalamhati ng walang pag-asa. Ano yung dalamhati ng walang pag-asa? Yung matagal nang nawala yung mahal mo sa buhay, ay hindi ka makapag-move on. Sapagkat ang sabi ni Apostle Paul, panghawakan ninyo ang katotohanan ng pangako ng Panginoon, ang mga namatay na nauna sa atin, kasama natin sa salubong sa Panginoon. At magpawala hanggang sasapiling tayo ng ating Panginoon. We have a blessed hope. Sigaw nga natin lahat, blessed hope. Malakas na sigaw, blessed hope. So masakit sa atin na mawala ng mahal sa buhay. Ngunit alam natin na sila ay higit na mabuting kalagayan sa piling ng Panginoon dahilan sa pagliligtas ni Jesucristo. Kaya po, sa panahon na tayo nagluluksa, mga kapatid, mga minamahal, ito ay temporary lamang. You know, we have dear friends in our lives now. Whenever we remember that they are no longer with us, kami mag-asawa recently, we remember some of our people who has gone ahead of us sa piling ng Panginoon. And we cannot help but to be sad and we miss them. But immediately we will remember that they are now enjoying the presence of God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ang buhay mo at ang buhay ko ay pinagkatiwala lang ng Panginoon. Nung una ko mabasa ang buhay ni Job sa aming wisdom literature studies, I cannot comprehend how can Job afford to praise the Lord sa gitna ng katotohanang sabay-sabay na namatay ang kanyang mga anak. Then the issue of stewardship came into my heart. When you know that everything you've got is not actually yours, at yun ay pinagkatiwala lamang, we can have the grace that Job possessed na harapin ang mga hamon ng buhay. Sabihin nga natin, stewardship of life. Pakilakas po, stewardship of life. What are the things that we can learn from Job? Bilang mga katiwala ng buhay na tinataglay po natin ngayon. Bilang mga katiwala ng buhay na tinataglay ng ating mga mahal sa buhay, what are the things that we need to learn? Well, as sabi ni Job, naked I came from my mother's womb, naked I shall depart. What is Job saying in this statement? Sinasabi ni Job, na binigyan siya ng buhay ni Lord sa tiyan ng kanyang nanay, kaya siya rin, at nung siya buuin sa tiyan ng kanyang nanay, wala siyang anuman. Pag namatay siya, wala siyang madadalang anuman. Ang ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, whatever you've got, in addition to the life that God has given you, lahat ng ito ay blessing. Sigaw nga natin, blessing. Pakilakasan po, blessing. Added blessing lamang po. Lagi, added blessing. So mga kapatid, mga minamahal, we can easily understand the meaning of stewardship in life when we remember that everything else is just an added blessing. Sigaw nga natin, added blessing. Kapag kayo namimili sa palengke, katulad ng aking asawa, masayang-masaya siya kapag nakakahingi siya ng dagdag. Sa sobrang ligaya niya, kung minsan nalilimutan niya yung binili niya, ang dala lang niya yung dagdag.
Ganong katindi ang kanyang kaligayahan. Pag nakahingi ng dagdag, pag nakatawad. Praise God. Hallelujah. At mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, the very fact that God has chosen to give you this life, pinagkatiwalaan ka ng buhay, yung mga dagdag, na mahal sa buhay, dagdag na pagkain, dagdag na damit, dagdag na mga na-accomplish sa buhay, dagdag na lang yon. Sigaw nga natin lahat, dagdag na lang. Mga kapatid, mga minamahal, si Apostle Paul ay naintindihan po niya yung prinsipyo na yan ni Job. Tignan po natin sa buhay ni Apostle Paul, sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Ang ganda na sinabi ni Apostle Paul dito, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Alam kong makailangan. Alam ko ang buhay ng kapos na kapos. Sino alam ang buhay ng kapos na kapos? Ha? Di ba? Ako, I know paano mamuhay ng kapos na kapos. Sapagkat ang nanay ko ay mag-isang tinaguyod kami. At talagang I have learned to live sa buhay ng kapos na kapos. Pero hindi naman talaga kinapos. Kapos na kapos, pero hindi talaga kinapos. Hallelujah. At sabi ng Apostle Paul, I also know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Hallelujah. Yan po ang nangyari kay Job, mga kapatid. Nang mamatay ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang mga ari-arian, alam niya na yung kanyang mga anak na mahal niya sa buhay at yung kanyang mga ari-arian, dagdag na lamang. Kaya kung mababawi yun, alam niya na yun ay blessing lang. Kaya po meron siyang contentment kung ano ang kasalukuyang blessing na nasa iyo. Ikaw, kapatid, have you come to the point of contentment in your life? Now, whatever you've got now is something that you must celebrate. Whatever you've got now is something that you must thank God for. Marami po sa atin hindi masaya kasi naghahanap tayo ng blessing na natanggap ng iba. Marami sa atin ay hindi masaya sapagkat tayo po ay maraming hinahanap sa buhay. Samantalang kung ikay maligayahan sa kung ano meron ka, yun ang simula para lalo kang pagkatiwalaan ng Panginoon. Let's continue reading. Sabi ni Apostle Paul, basahin po natin Philippians chapter 4, and this is a beautiful verses. Sabi niya po, I have learned the secret of being content in any and in every situation. In any and in every situation. Hallelujah. Maging yan ay panahon ng kapos, panahon ng sagana, natuto niya maging kontento. Bakit? Kasi nayakap niya ang katotohanan that everything else is an added blessing. Tuloy po natin, Ang sabi niya, whether we well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Him who gives me strength. Alam niyo, napakasikat ng verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag ikaw ay mayroong examination, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag ikaw ay may interview, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag ikaw ay mayroong mabigat na tungkulin na binigay sa iyo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero ang talagang context nito, mga kapatid, ay naririto po, na anumang sitwasyon at saan mang sitwasyon ka naroon, kaya mo ang buhay. Can you hear that? Amen? Pumalakpak nga ang lahat na naniniwala na kaya niya. Praise God. Bakit? The very fact that God has given you this gift of life, lahat ay dagdag na lamang. Kaya mawala man yung mga dagdag, ikaw ay may kapayapaan. Sapagkat alam mo na sa pagkakatiwalang ito ng Panginoon sa iyo, tiyak at tiyak na sapat ang kanyang lakas para makaya mo ang lalakaran mo sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, si Job is unthinkable. All at the same time na wala ang ari-arian niya. All at the same time na wala ang kanyang mga anak. It's unthinkable. Paano niya nakaya yun? Alam niyo kung paano niya nakaya? Alam niya yung prinsipyo ng stewardship. Na ang lahat ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng bagay. Kapatid, always bear that in your mind. It's a stewardship of blessing. Kaya kung mawawala yung blessing, praise the Lord pa rin. Kung ibabalik yung blessing, praise the Lord pa rin. Kung dadagdagan yung blessing, praise the Lord pa rin. Kung babawasan yung blessing, praise the Lord pa rin. And therefore, you have unshakable life on this earth because you understood what is the meaning of the life being a steward of God. Hallelujah.
Kapatid, kaibigan, dumarating ba sa panahon ngayon sa buhay mo na ikaw ay nawawalan ng kakontentuhan? Ikaw ay nawawalan ng contentment? Sabi nga ni Pastor TJ sa sinisimulan nating social media ministry, na dumating na ba sa buhay mo na kumain ka ng napakarami pero hindi ka pa rin kontento? Yung man natulog ka ng kitagal-tagal pero hindi ka pa rin kontento? Hindi dahil walang sapat na tulog, hindi dahil kulang yung pagkain, kundi may problema yung puso natin, mga kapatid. Mga kapatid, mga minamahal, kung alam mo na ang lahat ay mga biyaya lang ng Panginoon at pinagkatiwala lang sa iyo, you can have that contentment that the Apostle Paul enjoyed doon sa ating pong binasa kanina. Mga kapatid, mga minamahal, huwag mong bayaang takasan ka ng contentment. At para pagkaroon ka ng contentment, tandaan mo, lahat ay pagpapala lamang. Naalala ko, si Brother Vincent ay dumaan sa matinding hamon ng kanyang buhay. Yung promotion na siya ang deserving ay threatened pa at ayaw pang ibigay sa kanya ng kanyang boss. And I have to remind him na sa Diyos tayo titingin, whether ibigay yun o hindi, ay sa kanya kamanangan. And when Vincent started to entrust that to the Lord, in God's timing, kahit na hindi siya in-endorse ng boss niya at laban sa kanyang promotion yung kanyang boss, ang Diyos na siyang talagang boss ni Vincent ang siyang kumilos. At yung kanyang mga kasamahan sa trabaho ang nag-endorse sa kanya. And finally, Brother Vincent Chua got his promotion from the Lord. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. Malakas ho na palakpak sa Panginoon. Maybe ikaw mayroon kang mga hinihingi na ang tagal-tagal. Naku, makontento ka kay Lord. At idadagdag na lang niya sa iyo ang promotion. Idadagdag na lang niya sa iyo yung pangarap mo. At alam niyo ba, sa patutuo ni Brother Vincent, grabe ang Panginoon. Sinabay pa ng Panginoon ang promotion ng kanyang misis. Kaya silang mag-asawa ay na-promote because they have learned to live with contentment sa ating Panginoon. Dapat mas malakas na palakpak yun. Praise God. Both Vincent and Alma got the same promotion. At if you will hear their testimony, marami pang added blessing ang Panginoon. But again, the word is added blessing lang yun. Added blessing. Yan yung prinsipyo ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added. Yun. Mahalaga po yung word added. Everybody shout and say added. Mga kapatid, it will only be added kung alam mo na ang buhay mo ay pinagkatiwala ng Panginoon, all the rest ay iadadagdag na lang ng Panginoon. Kaya nothing can take away your contentment. Hallelujah. And because of that, you are ready for greater blessing. Pangalawa po, sabi ni Job, naked I came from a mother's womb, naked I shall depart. Yun po ang sabi niya. Wala siyang dinalang anuman sa mundong ibabaw, wala siyang kukunin pag alis niya. Lahat ay added blessing dito. At anong sabi niya sa pangalawa? Ano po? The Lord gave and the Lord has taken away. What is the meaning of this? This is a stewardship of trust. Everybody say trust. Sa Tagalog po, stewardship ay pagkakatiwala. Ano po? The key word is tiwala. Tiwala. Sigaw nyo nga tiwala. How many of you would like to feel that you are being trusted? Di ba? Ang sakit kaya kapag naramdam mong ikaw ay hindi pinagkakatiwalaan. Di ba? Ang sakit kaya kapag yung tiwala ng mga mahal mo sa buhay ay nawala sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, when Job said, the Lord gave and the Lord has taken away, he is saying, it was the Lord who trusted me in the first place. Ng aking mga anak at ng aking mga ari-arian. Beyond the other blessing is the blessing of trust. Hallelujah. Na ikaw ay napiling pagkatiwalaan ng Panginoon nating Diyos. Si Job, kinilala niya that God chose him na pagkatiwalaan ng kanyang ari-arian, pagkatiwalaan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw, kaibigan, don't just look at the blessing. Look beyond the blessing. And beyond the blessing is the trust of the Almighty God. Alam nyo, yung pagkatiwalaan ka ng boss mo, yung boss mo magli-leave at ikaw muna magiging OIC, ang sarap kaya ng feelings. Hindi lang dahil ikaw ay may kapangyarihang maging OIC o officer in charge, kundi yung boss mo,
Sa dinami-dami ninyo, ikaw ang pinagkatiwalaan. Again, let me ask you, sino ito gusto niya maramdaman na siya ay pinagkakatiwalaan? Pwede ba magsabi ng amen? Di ba? Maramdaman pinagkakatiwalaan ka ng nanay mo, ng tatay mo. Ay mga kabataan, wala kayong tiwala kaya naman minsan walang tiwala kasi hindi mo pinapakita na ikaw ay katiwa-tiwala. Ano po? Pero yung ikaw nagsisikap, tapos hindi ka pa rin pinagtitiwalaan, ang sakit, ang sakit. Ito maganda sa Diyos. Kahit hindi ka katiwa-tiwala, pinipili ng Diyos na pagkatiwalaan ka. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon? God is taking a great risk when He trusted Job of His great name. Alam niyo, God trusted Job na sa paghamon ni Satanas sa kanya, na kaya lang matapat si Job ay dahil sa mga biyaya. So, Satan was challenging God. At si Job, ang kanilang ay ang kanilang barometer ng thesis ng Panginoon, na si Job na kanyang anak ay matapat sa kanya whether may biyaya o wala. Kaya nang kumasa ang Panginoon sa hamon ni Job, na si hamon ni Satanas, na si Job ay kaya lang natatapat ay dahil sa biyaya, kaya pinahintulutan ng Panginoon si Satanas na tanggalin yung mga biyaya na yon. At dito, napahiya si Satanas. Sapagkat si Job, kahit wala yung added blessing, kontento na si Job na siya, once upon a time, ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang ari-arian at ng kanyang mga anak. Kaya hindi katakataka sa bandang huli ng istorya ng buhay ni Job, dinoble. I said dinoble. Ikaw gusto mo ba doblehin ang added blessing ng Panginoon? Can you hear louder amen? Importante, magpasalamat ka lagi. Lord, salamat, pinagtiwalaan mo ako. Hallelujah. This second point is the issue of gratefulness, mga kapatid. It's the issue of gratefulness. Are you grateful to the Lord that He trusted you? You are not just grateful for the promotion. You are not just grateful for the business that He has given you. You are not just grateful for the healing that He has given you. You are not just grateful for the house and lot or the car that God has given you or the success of your children. Beyond all of this added blessing, you are grateful for the trust that God has extended to you. Because we don't deserve the trust of God. We cannot earn His trust. Despite of the risk, because of Job being fragile, Job being a mere human, isinalang ng Panginoon ang kanyang pangalan sa buhay ni Job. Hallelujah. At dahil doon, naintindihan ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Meaning, kahit na binawi ni Lord, okay lang. Ang mahalaga, I have been trusted by the Lord. Sino dito ang nagpapasalamat na pinagkatiwalaan siya ng Panginoon? Sumigaw nga ng amen. Sa yung anak mo, salamat Lord, pinagkatiwala mo yung anak ko. Salamat Lord, pinagkatiwala mo yung aking pamilya, yung aking negosyo, yung aking trabaho. And even when God will remove all of those, pasalamat ka pa rin, because it can never erase the fact that God has chosen to trust you and to trust me. Hallelujah. Alam nyo, ang pinanggigigil ng demonyo ay yung kahit anong shake ng demonyo sa buhay mo, hindi ka ma-shaken. Kasi nga, ang iyong angkla ay na kay Lord. Sino nga dito naka-angkla kay Lord? Pumalakpak nga ng malakas. Mas malakas na palakpak. Praise God. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, sa amin ng Panginoon sa Matthew 25:23, doon sa servants niya na naging matapat, Matthew 25:23, ano po sabi? His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's riches, wealth, happiness. So yung pong wealth, riches, added blessing lang yon. Pero alam niyo na maraming mayaman, hindi masaya. In fact, yung mayayaman, hindi palang ngiti. Dahil natatakot mautangan. Tingnan mo yung katabi mo kung ngumingiti. Natatakot mautangan.
Minsan kung sino may mahirap, yun ang palangiti. Ano po? Marami mayayaman, ang tipid gumiti. Ano po? Pero alam nyo, iba po. Iba. Ang Panginoon, kasama ng biyayang dagdag, ay ang kagalakan, ang kaligayahan. Bakit? Because I have been trusted by God. Undeserving as I am, the God who created the heavens and the earth has trusted me. Wow! Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to you and to me. Job was able to say, the Lord gave and the Lord has taken away, because beyond those things that God gave and now God has taken away from him ay yung pagtitiwala na binibigay ng ating Panginoon. The trust that God has extended to Job is also the same trust that God is extending to you. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon para maging bearer of His name. Huwag mong ipahiya. Yan ang problema ng ating Gilas Pilipinas ngayon. Puro talo. Pero purihin ng Diyos, sa China yata nanalo tayo, tama ba? Wala bang malakas na palakpak? Tinalo na ng China. Ano po? Praise the Lord. At kahit pa paano nakabawi si Chot Reyes. Ano? So, and I love what his boss said. Sabi niya, Boss, Manny, Pangilinan, I'm sorry. At sabi ni Manny, I know you have done your best. I know all the players have done their best. Tapos yung sumunod na laban, ano nangyari? Panalo. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Yun ang nagagawa ng tiwala. Yung boss na gumastos ng kilaki-laki, while the rest of the Filipino ay galit kay Chot Reyes dahil sa pagkatalo ang coach ng Gilas Pilipinas. But when Manny said, I know, you've done your best. Alam nyo, grabe, nakabawi. At tinalo ng Pilipinas ang China. Puso! Wala ba kayong gano'n? Sigaw natin, puso! Kapag ka ang puso ay puno ng katotohanan na ang tiwala ay buo pa rin. Yan ang nagawa. Ano po? Naramdaman ni Chot Reyes at ng mga player ng Gilas Pilipinas na buong-buo pa rin ang tiwala ng kanilang boss, ng kanilang pong financer. Yun ay sapat para sila ay malampasan ang problema. Hindi lang ang kalabang koponan ng China, kung hindi yung mga Pilipino na disappointed sa nangyayari. Ang hirap kaya noon. When the rest of the Filipino are losing their trust, pero nagpatuloy. Kapatid, kaibigan, sa mga panahon dumarating tayo sa problema ng ating buhay, lagi mo balikan ang katotohanan na ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa ay nagpipiling pagtiwalaan ka. Kaya po, yan ang prayer natin sa ating mga business people. Ano po? Sapagkat lalo na ho ngayon, talagang parang ang magnegosyo, napakahirap magnegosyo. Pero panalangin natin na sa gitna ng difficulty sa buhay na ito, ay huwag mawala yung entrepreneurship sa maraming Pilipino. You may close your business now, but you may have another business that God has given you. You may lose your business now, but do not lose your entrepreneurship. Sapagkat ang pangarap natin, tayo mga Pilipino, ay maging bansa na hindi lang mga empleyado, kundi tayo isang bansa na mamamayan natin ay mga employer. Hallelujah. We want to continue to train our children, sending them to school, not just for them to have a good job, but to have for them later on to have their own business. Mga kapatid, mga minamahal, we don't want just to become a consumer, but we want to become producer. Are you dreaming with me? Can I have another amen? Kaya mahalaga, pagkakatiwalaan mo ang anak mo ng mga tungkulin sa bahay. Pagkakatiwalaan mo ang mga anak mo ng maliliit na bagay. Hanggang sa mabuild yung kanyang confidence na my father and my mother are trusting me. The trust that you're extending to your children or to your spouse can go a long, long way. Hallelujah. And that is what God is telling you. Anak, maaaring nabigo ka ngayon, tumayo ka lang.
because my trust is never affected. Wala bang palakpak sa Panginoon? Si Ami Austria, isang kilalang artista noong aming panahon, na siya makakilala sa Panginoon, ay na-realize niya na ang paglapit pala sa Diyos ay hindi kailangan maging mabait ka. Sapagkat sabi niya, hindi ko kayang maging mabait. Ang paglapit pala sa Panginoon ay maging mapagpakumbaba ka, aminin mong wala kang magagawa kung wala ang Diyos, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, at the rest ay siya na ang gagawa at kikilos. At kaya, yun ang naging daan, kaya maunawaan niya ang Ebanghelyo. At tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At na minsan, na siya ay nagkasakit, na napakatagal na karamdaman, at walang, ang tagal na, ilang buwan na, at ang kanyang karamdaman, at ang iniisip ay wala nang magagawa. Nandalawin siya ng kanyang pastor, ay tinanong siya ng pastor kung ano ang bumabagabag sa kanyang puso sa gitna ng kanyang karamdaman. At nabanggit niya na, Pastor, naalala ko, meron akong chinismis, naka-show business ko, na nobya ng ganito at ganoon, na merong relasyon. Sabi niya, yun ang bumabagabag sa akin. And the pastor had to remind Ami Austria that all of our sin has been forgiven on the cross. That all you need to do is to repent, change your mind, change your behavior, ask for forgiveness. And God has granted you His forgiveness. And when she was reminded of that, na hindi nababago ng kanyang pagkakamali, ang tiwala ng Panginoon na namatay sa krus para sa kanya, alam nyo, dahan-dahan nakarecover siya physically sapagkat siya'y nilalamon ng kanyang self-condemnation dahil sa kanyang pagiging chismosa ng panahon na yun. Siya nagigilty sa gulong na dulot niya sa buhay ng kanyang kakilala. At yung guilt feelings na yun, yung pala, ang kinagamit ng demonyo para lamunin yung kanyang kaligayahan at it affected even his health. Mga kapatid, mga minamahal, when Ami regained the truth that the trust of God is never changing, nakarecover pati katawan niya. Because she realized that for those who are in Jesus, there is no more condemnation. Yan ang sabi ng Romans chapter 8, verse 1. Ano po sabi ng Romans 8, chapter 8, verse 1? For those who are in Christ, there is no more condemnation. Mga kapatid, mga minamahal, si Job, sabi ng kanyang mga kaibigan, siguro marami kang kalokohang ginagawa. Siguro marami kang kasalanan ginagawa. Alam niyo po, una, matatag si Job. Sabi niya, it's not about me. It's not about my fault. But eventually, naapektuhan siya sa latter part ng chapter ng Job. And he began to converse with God. And also realized later on that it's not about his failure. It's not about his fault. It's about God's wonderful work in his life and through his life. So binalikan niya itong prinsipyo na ito. The Lord gave and the Lord is taken away. What matters is God is trusting me. Hallelujah. Kaya kapatid, always remind yourself that the Lord who created the heavens and the earth is trusting you. Those who believe that God is trusting him or her, pwede bang pumalakpak ng malakas sa Panginoon? Kaya mawala man ang tiwala ng amo mo, mawala man ang tiwala ng boss mo, mawala man ang tiwala ng nanay mo, ng tatay mo, ang mahalaga, you continue to walk with God. Hallelujah. At yung nagsabi, well done, my good and faithful servant. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga, mga kapatid. More than anything else, ang pinakamahalaga ay ang tiwala ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, ito ang sabi. Deuteronomy 8, 17 to 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, and it is today. Mga kapatid, sa maraming tao na antiwalay sa sarili niya, ay dumadaan sa mga sitwasyon ng kakapusan, ng panghihina.
Pero sinasabi dito ng Panginoon, huwag kang magtiwala sa iyong kasariling kapangyarihan, sa iyong sarili. Magtiwala ka sa ating Panginoon na nagbibigay sa iyo ng ability to produce wealth. Kapatid, isn't it wonderful that the God who trusts you and me is also giving you the ability to make money? Ayaw yata ng pera. Do you believe that? Can I hear amen? Kaya gusto natin ipag-pray ang mga business people natin. Ano po? And those of you who would like to become a business people. Hallelujah. At huwag magtiwala sa sariling strength. Huwag magtiwala sa sariling power. Magtiwala sa Diyos. Pati sa kung anong negosyo, pati sa mga bawat desisyon, it is the Lord who will lead you through. Can we just pray for those who are in the business now? Can you please rise? And we would like to pray for you. Kung meron po kayong mga nasa negosyo kayo, maliit man o malaki, successful man o hindi, can you just stand up and let us express to God our thanksgiving? Thank you. Praise God. Meron pa po ba? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Anyone else? Because, Satan is trying to attack yung atin pong entrepreneurship. And God would like to tell us today that if you will trust the Lord, He will bless you sa iyong negosyo. And for those of you who do not have business now, but you will say, Lord, I want the ability to make wealth na binigay mo sa akin ay magamit ko. I want to become entrepreneur. Pwede ho ba? Tumayo ka rin. Yung gustong magnegosyo. Yan. Amen. Amen. Praise the Lord. A young couple sa atin used to be employed together. They have good salaries. But they trusted God for a business. And so one of them resigned and they start a business. And then the other one needed to resign because the business is growing. And now they have successful business. At yung kanilang lugar ng business, ngayon ay bubuksan nila para magkaroon tayo ng midweek service. Sabi nila, we want to glorify God sa aming negosyo. Kapatid, we also want to see that happen sa iyo. Can we just stretch our hands towards these people who are standing right now? Pwede bang ituon natin ang ating kamay? Panginoon naming Diyos, kami lumalapit sa iyo. Ikaw na nagsabi na sa iyo galing ang kakayanan na gumawa ng kayamanan, Panginoon. Salamat sapagkat higit sa kayamanan, higit sa negosyo, kami nagpapasalamat sa tiwala na binigay mo sa mga nasa taas at nasa baba na ngayon nakatayo. At dahil sa tiwalang ito, aming tinatanggal, aming sinasaway, ang mga discouragement ng demonyo. At dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang karunungan, ang kalakasan in creating wealth to these people. Tanggapin ninyo ang kalakasan, ang kapangyarihan, ang karunungan, at ang pabor, at ang kakayanan na mula sa ating Diyos to be able to produce wealth. In Jesus' name, all God's people shout and say, Amen. God bless you. God bless you. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, this is the issue of trust. This is not just the issue of added blessing, but this is also the issue of trust. Na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. That's why we are trying to start also a community for business people. Hallelujah. Because we want to continue to encourage each one of us. To look within us and to trust God. Kung anong galing na binigay ni God sa iyo, doon ka payayamanin ng Panginoon. At huwag kang umasa sa tao. Huwag kang umasa sa kung sino man. Umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng kakayanan. Pangatlo at panghulim, ang sabi po ni Job? May the name of the Lord be praised. Sabihin nga natin dahil yun, may the name of the Lord be praised. Naked I came from a mother's womb, naked I shall depart. Added blessing. The stewardship of blessing. Pangalawa, the Lord gave and the Lord has taken away. The stewardship of trust. At pangatlo, may the name of the Lord be praised. At yung sumunod ng talata, sabi daw, in all of this, Job did not sin. Beautiful. What is the point? Well, thirdly, is the stewardship of opportunity. Opportunity.
The opportunity to glorify God. The opportunity to praise the name of the Lord. The opportunity to worship the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ang buhay na ito ay binigay ng Panginoon upang luwalatiin natin siya. Nakakalungkot sapagkat marami dahil nawala ang kanyang ari-arian, parang ayaw na mabuhay. Nawala ang kanyang mahal sa buhay, parang ayaw na mabuhay. Nawala ang kanyang trabaho, ayaw na mabuhay. Nasira ang kanyang pangalan, ayaw na mabuhay. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ni Job, this is an opportunity to glorify God. This is the same principle na nakuha ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 20. Basahin po natin. Philippians chapter 1 verse 20. Ang sabi po ni Apostle Paul ay ganito, I eagerly expect and hope, that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, ayan. So that now as always, Christ will be exalted in my body. Kapatid, kahit anong mawala sa iyo, the fact na meron ka pa rin buhay, ay meron ka pa rin opportunity to glorify God. Hallelujah. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, are you glorifying God? Sa panahon ng tagumpay, are you glorifying God? Kapatid, kaibigan, si Job, this is one learning that we can never forget about Job. Sa panahon ng matinding problema, sa panahon ng matinding sakit ng buhay, he was able to grab the opportunity to glorify his God. Are you grabbing the opportunity to glorify God in your situation? Do not wait for the rescue to come. Saka mo pala i-glorify si God. Do not wait for God to do something miraculous, saka mo pala may glorify si Lord. Si Apostle po, sabi niya, di ba? I may have sufficient courage. The courage, na ang Panginoon, si Kristo ay maitanghal sa kanyang buhay sa anumang sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Tuloy po natin, verse 21. Look at verse 21. Ang sabi po niya po, ito ay famous sa verse 21. For to me, pakibasa nga po, 1 to ready, go. One more time. Yes. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Look at verse 22. Sabi niya, litong-lito ako. Helong-helo ako. Hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Sabi ng verse 22, If I am to go on living in the body, this will mean, Ano po? Fruitful, ano po to? For me. Sabihin, kung ano meron ka ngayon, kung ano natira sa'yo, yun ang paglaanan mo ng lakas. Yun ang paglaanan mo ng energy. Yun ang paglaanan mo at pagyamanin mo. Whatever you've got right now, yun ang pagyamanin mo. At pagbungahin mo kung ano nasa iyo ngayon, nasa iyong kamay. Tulad ng tawagin ng Panginoon si Moises, sabi niya, I have nothing. Bakit akong inuutusan niyo? I have nothing. Ang sabi ng Panginoon, nasa kamay mo? Tungkod. O yan, sa iyong tungkod, kaya kitang gamitin at kaya kitang paghimalaan. Ano ibig sabihin? Whatever you've got right now, stop crying over the things that are no longer in your hands, that are no longer in your power. Start thanking God with that you got right now. Yung asawa mo, yung anak mo, anumang meron ka. And when you ask God to go with you, kayang pagyamanin ng Panginoon. Tulad ng nangyari kay Moises, yung kanyang hawak na staff, doon naghimala ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, our God is the miracle-working God. Can I hear louder amen? Pumalakpak nga akong nagsasabi ng amen. Sabi ng verse 24, tignan niyo po, verse 24, verse 24, we need to please the owner. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But, so he is not resigning. He is not resigning. We should never resign sa buhay na ito. Harapin natin ang mga hamon ng buhay. At ang sabi, it is more necessary for you that I remain in the body. Why? Verse 24. This is beautiful. Verse 24. Ano naman po sabi ni Apostle Paul sa verse 24?
Why is it necessary for him to stay alive? But it is more necessary for you that I remain in the body. Verse 25. Let's look at verse 25. Ano po ang sabi ng verse 25? Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your, ano po sabi? Progress, for your joy in the faith. What is the Apostle Paul saying? Well, he went back to his mission. To his mission. Na yung mga tao sa buhay niya ay mapalakas niya ang pananampalataya. Ano po? At mapaunlad niya ang pananampalataya. So habang nakatingin ka sa problema mo at pinababayaan mo, lamunin ka, lalo kang manghihina. Pero bumalik ka dun sa mission mo sa buhay. Ang mission mo sa buhay, to seek and save the lost. At yung mga naakay mo, tulungan mong lumakas, tulungan mong tumibay, at ang Diyos ang bahala sa iyo. Can you hear louder amen? Can you hear louder amen? What gave the Apostle Paul the joy of living? It's not the added blessing, but the mission. Ano po? The mission, the opportunity to glorify God in His life. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to us to please the honor in praise and in worship. Pagtingnan po natin yung verse 22 at saka yung verse 20 at saka verse 22 ng Job chapter 1, worship yon. Sa panahon ng mourning niya, sinamba niya ang Diyos. At sa verse 22, sa lahat ng ito, hindi siya nagkasala. Why? Because he understood that his life is a life of worship. His life is an opportunity to exalt God in his life. Kapatid, huwag mo antayin dumating yung promotion mo, huwag mo antayin dumating yung negosyo mo, huwag mo antayin dumating yung solusyon sa problema mo. Sa sitwasyon mo ngayon, start glorifying God. Go back to the mission that God has given you with. At ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Romans chapter 14 verse 12, in closing, ang sabi, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Romans chapter 14 verse 12. So then, pakibasa po, want to ready read? We'll give an account of what? Ourselves. Not just of what we are blessed with. Not just of what we are given. But of ourselves to God. If we are able to glorify the Lord. Hallelujah. Kaya ang Panginoong Jesucristo nang pumarito, yun ang kanyang nais, to glorify the Father. Yun ang kanyang prayer sa kanyang mga anak, that they may glorify you. Mga kapatid, that is our tagline, to glorify God together and to raise up reproducing disciples and shepherds. Kaya yan po ang ating pong tuloy-tuloy na pag-aaralan. How can we glorify God with our life? That is our series. Ano po? Paki-spell nga po yung Satan Life. L-I-F-E. We shall study the fact that you and I are born a leader. Everyone say leader. That we can glorify God in the leadership that He has given us. You are not a follower only. You are born a leader. We will study that. Second, God has given you a sphere of influence. A sphere of influence. And we shall also study how you can become a good steward ng Diyos sa sphere of influence na binigay sa iyo. So ano sunod na letra? L-I-F. In your finances, marami man o kaunti, we will study the Bible on how you can glorify God in your finances. And lastly, letter E. We will study how you and I can glorify God in our respective expertise sa buhay. Everybody say expertise. At dahil dyan, masigla ang buhay. Dahil dyan, sa gitna ng mga hamon, tuloy ang buhay. Ano po? Ulitin natin yung 1 Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Hallelujah. As faithful stewards of God's grace in its various form. All of us have been given grace of God. Are you willing to glorify God in the grace that He has given you right now? Sabi yan, each of you
should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God, the grace of God in its various form. Kapatid, as we remember the Lord's Supper today, we will also remember the fact that no less than the Lord Jesus, the infinite God, came into this world not just to save your soul, but to empower you to live your life for God's glory. No less than the Lord